Magandang umaga sa inyo mga kababayan. Ito naman tayo. Punta tayo sa part-time job. Pangalawang trabaho. Araw ng linggo ngayon, araw ng linggo. Kahapon pumunta ako sa store. Nag part-time. Ngayon sa kwan naman tayo, sa linis, cleaning, magkuskos. Walang tigil na pagtatrabaho para umasenso. Sa daming babayarin. Ahay. Ito ang Canada. Nag-snow kagabi ng kaunti. Hindi gaano, parang kwan lang. Hindi siya makapal. Kaunting lang. Hindi pa time na snow. Baka ngayong February ang kasagsagan ng snow. February, last week of January and first week of January. Ayan, may snow. Minsan maganda, hindi masyadong may snow. Ito ang Canada. Drive. Puntang linis. Ang linilinisan ko bali daycare siya. Daycare, may dalawang office. Yan, 3 account ang lilinisan natin ngayon para sa pag-asenso ng isang tao. Kailangan masipag. Mostly dito sa Canada, dahil lahat binibili, walang libre, walang kapitbahay na magbibigay sa'yo ng pagkain, walang kapitbahay na hingian mo ng asin o kung ano man, sibuyas. Kung wala kang pambili dito, wala. Nakakahiyang manghingi dahil sila rin hirap din sa buhay. Mga Canadian, hirap din sa buhay. Talo pa natin mga Pilipino masinok. Dahil ito, katulad dito, 2 trabaho, 3 trabaho. Mostly Canadian, talagang gusto nila isang trabaho lang. Pag uwi sa bahay, pahinga na. Tayo mga Pilipino, wala. Hindi na ako kontentong walang ipon, walang maipon. Karamihan dito mga Pilipino, ganito ang trabaho namin. Pag wala sa trabaho sa full time, nasa part time, para may maipadala sa atin dyan, sa mga relatives natin, para makita natin silang masaya. Sapat na yon sa sobrang pagod natin dito sa pag-iipon o para makakuha tayo ng pera.
sapat na sa atin yung mga ngiti nila. Nakita natin masaya yung mga family natin sa Pilipinas. Parang natutuwa tayo dahil sa napapasaya natin sila. Ang problema naman yung pagod natin dito. Dahil minsan karamihan na mga family or relatives natin, di nila alam ang sitwasyon natin dito sa ibang bansa. Kahit saan mga ibang bansa, di nila na, karamihan na mga family natin, di nila na lalaman ang pagpapagod natin dito, kung gaano tayo kahirap kumuha ng pera o umingkam ng pera para lang may padala sa kanila. Dahil ako dati noon, hingi lang ako ng hingi sa ate ko dahil OFW din yung kapatid ko. Hingi lang ako ng hingi, pero di ko alam na ganito pala ang sitwasyon. Kala mo easy money lang ang pera dito sa ibang bansa. Grabe pala. Nung ma-realize ko na since na mag-abroad ako, puntang Taiwan, doon ko na-realize na ganito pala kahirap. Hanggang sa makapunta ako dito sa Canada. Karamihan naman ng mga OFW, mga kapwa ko OFW, ganito ang ginagawa. Once na nangingibang bansa ka, talagang yun na ang buhay mo. Babalik at babalik ka sa pagiging OFW. Dahil once na di ka bumalik, diyan ka lang sa Pilipinas sa magtrabaho, talagang hindi sapat para sa pamilya natin. Dahil naranasan ko rin noong 2006, galing akong Taiwan, pinis-contract na ako. Nag-try akong nag-apply dyan sa Maynila. Ngayon nga natanggap ako sa isang company. Trabaho ako minimum, pero nung sumahod ako, talagang hindi sapat para sa pamilya natin. Kaya minabuti kong bumalik ulit ako sa Taiwan, hanggang sa umabot ng 2011. Yan, finish contract ko yun. Bago ako mag-finish contract, nakapunta ako rito, Canada. Masalamat naman ako at nakapunta ako rito. Dito na stable yung sarili ko, na stable, pati yung family ko, nakapapunta ko rito. Yun lang, medyo mahirap lang ang sitwasyon. Lahat naman bagay talagang mahirap. Siguro kahit sa ibang bansa, kahit sa magandang bansa na katulad ng US, talagang mahirap din, lalo na pag may mga pamilya tayong naiwanan sa Pilipinas. Mahirap din. Sa katunayan, ang mga Canadian kasi, ang karamihan, pag once na sumiparate ka na sa parents mo, bali wala na silang, hindi naman sa walang pakialam, kundi hindi nila talaga inaalala masyado ang mga kapatid, magulang, dahil alam nilang once na wala silang trabaho, may darating sa kanila na katulad ng pagsusuporta ng government. Once na wala kang trabaho, bibigyan ka every month ng panggastos or suporta sa iyo dito. Pero hindi sapat na
suporta, kaya maobliga kang magtrabaho rin ulit. Maliban na lang kung pensyonado ka, pero ang pensyon naman depende naman kung may dalawa kang pension, okay lang. Pero kung sa government lang, hindi sapat sa pangrenta, sa pang-araw-araw mo, hindi sapat. Lalo na ngayon, mahal ang rentahan dito, hindi sapat. Siguro kung katulad namin, mag-retired kami, pag-uwi namin, siguro sapat dahil Philippine money. Pero pag dito mo ginamit yung wala, hindi sapat yun. Kasi kaunti lang naman ang pension ng sa government. Kaya ito, yan, nakita niyo yan. Nandito na tayo sa nilinisan ko. Ay, doon pala ako sa isang muna. Doon ako sa maliit muna. Ito malaki to. Ginagawa ko to mga 3 hours. 3 hours akong nagtatrabaho dyan. Pero yung mga dalawang maliit, over 1 hour ang kada isang account. Kaya dito muna ako sa maliit. Ang buhay dito walang pahinga. Pahinga lang, tulog, kain. Kahapon nasa store ako, nagde-deliver ako ng meron dito DoorDash, Escape, yan, delivery, food delivery. Kagandahan naman na sa pag nag food delivery ka, once na bayaran ka ng store, ang bayaran kasi dito, binabayaran ako ng $7 per delivery. Mga nasa 3 to 6 o 3 to 9 kilometer yan. Depende sa nag-order kung gaano kalayo. Babayaran ako ng $7 every delivery. Once na may tip ang customer, mapapasayo. For example, mag-tip siya ng $20, $10, bali ikikip mo na yon, para sa'yo na yon. Hindi na yon para sa store. Yung may-ari ng store, hindi na para sa'yo na yon. Usapan na namin yon. Kaya once na mag-deliver ka, may $5, minsan $5 nagbibigay, $10, $20. Masaya kami dahil malaking bagay yon. May mga Canadian na nagtitip, mayroon din hindi. Mayroon din talaga mga ayaw na magtitip. Siguro nagtip na sa store. For example, pag once na online na order, siguro nagtip na doon. Hindi ka nakasama doon sa tip na yon. Sa store yon. Pag sa delivery, pag mag-tip na ibigay sa'yo, para sa'yo yun. Anong kagandahan. Ito ang gawain ko every weekend. Minsan Sabado ginagawa ko. Pag may trabahong Sabado, ginagawa ko tong linggo, itong linis na to. Para sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ito ang buhay namin dito. Work saka bahay lang talaga. Maliban na lang sa summer, nakaka-joyride naman kami, pero ang lalayo ng mga spot dito, mga tourist spot. Da-drive ka mga 3 hours, 4 hours ganyan bago mo marating.
mga 2 hours, mga ganyan. Pero ang medyo malayo, 4 hours mako na yun, malayo na yun. Tatakbo ka ng 120 120 ang limit dito. Pwede kang pamataas, pero iwasan mong mahuli ka ng pulis dahil malaki ang multa. Demerit pa sa license mo. 120 okay lang, maintain mo lang 120. Mga speed na yun. Yan ang pag dito. Dito na ako sa isang ito building to, apartment building. Ang sa baba dandun yung opisina niya, malit lang. Malit lang ang opisina niya dito. Mura lang naman to. Ang pagkakaunawa ko 250 lang ang kada, pero every week lang to. Every weekend. Oh no, walang kon. Ito visitor. Every weekend, once a week to. Once a week, $250 ang kuwan bayad. Yung isa naman ganun din, medyo malaki-laki dito, 200 dahil may sukat to pares. Kahit may maximum silang sukat para sa 250, naka maximum, kaya 250 sa yun 250, 500. Yung isang malaki nasa 1.4, pero every 4 times a week nilinisan. Every 6 PM ang available. Minsan di ko nalilinisan na kuwan, kaya pinapalinis ko sa ibang tao. Binabayad ko na lang dahil may trabaho akong full time. Pag once na wala akong trabaho, depende sa schedule ko, ako ang naglilinis para makasave ng konti. Dito muna ako. Salamat. See you next video. Thank you. Bye bye.